Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 761. Si Selena ay bahagyang natatakot nang makita niya na maraming tao sa harap niya. Karamihan sa mga bodyguard ay naroon din. Di nagtagal, mayroong 1 hanggang 2. Daan-daang mga tao sa panig ng pamilyang Drake. Agad siyang hinikayat. Fane. Gayunpaman, tumayo pa rin si Fane doon at hindi lumipat. Tumingin siya. Malamig si Timoteo at sinabing, "Timoteo, lumuhod, at humingi ng tawad sa aking asawa. Kautaw ng 3 beses at hahayaan ko ang mga bagay na slide. Kung hindi, ikinalulungkot mo ito. Kapag gumawa ako ng paglipat ko. Bastard, hindi ka ba masyadong marami? Elder. Hindi na ito mahawakan ni Gordon. Siya ay orihinal na cranky kaya naglakad siya. 2 hakbang pasulong, tiningnan si Fane, at sinabi, "Ito ang pamilyang Drake. Gawin. Alam mo kung sino si Timoteo. Siya ang panganay na batang master ng aming pamilya. Ito ay fine upang direktang tugunan siya sa pamamagitan ng kanyang pangalan, ngunit kung paano ka dare na tatanungin mo ang isang tao bilang kagalang-galang bilang kanya upang lumuhad at kautaw sa iyo. Ikaw ay talagang arrogant." Tiningnan ni Fane ang matandang ito ng malamig bago sabihin. "Nagsasalita ako para kay Timoteo kaya mangyaring huwag makagambala sa aming pag-uusap. Ikaw, Elder." Gordon ay labis na galit at hinawakan ang kanyang mga kamay sa mga kamao. "Oo naman. Lahat sila. Nabanggit na ikaw ay malakas at dahil ikaw ay nang-ahas na kumilos ng labis. Harap ng mansyon ng pamilya ng Drake, hayaan mo akong subukan ka." "Elder Gordon, stop." Agad siyang pinigilan ni James. Ngumiti siya kay Fane pagkatapos ni Elder Gordon. Huminto. "Fane, ang aking anak na lalaki ay talagang kumilos sa mapusok pagkatapos ng maraming inumin. Sana maiintindihan mo siya." Tumahimik dito si James bago magpatuloy. "Paano? Tungkol dito maaari kayong bumalik para sa trabaho at babayaran kita ng doble ang iyong sweldo sa susunod na buwan. Bukod doon, babayaran kita ng 100 milyon bilang kabayaran." Paano ito tunog? Bilang pinakamayamang tao sa gitna. Lalawigan, si James ay nakagawa na ng isang malaking kompromiso sa pamamagitan ng pagsasabi nito. "Master Drake, humihingi ako ng paumanhin ngunit ang nangyari ngayon ay hindi malulutas. Pera. Kung hindi ito dahil tinatrato ako ng pamilyang Drake at isinasaalang-alang ko. Miss Tanya bilang aking matalik na kaibigan, lahat ng tao dito ay namatay, at ikaw maghihintay na makolekta ang iyong mga katawan." Itinaas ni Fane ang kanyang kamay at itinuro ang mga tao sa harap niya. Ang kanyang tono ay malinaw ngunit ang kanyang mga salita ay labis na pagdomineering. "Honey." Hindi nagsalita si Selena. Alam niya. Ang isang bagay na tulad nito ay mangyayari sa karakter ng kanyang asawa. Ang pamilya Drake ay nakagawa na ng napakalaking hakbang pabalik ngunit tumanggi pa rin si Fane. Upang bumalik, ikaw F***Sacker. Hindi mapigilan ni Elder Gordon. Mas mahaba. Nakalimutan niya ang mga tagubilin ni James, humakbang, at nagmamadali patungo. Si Fane gamit ang kanyang mga kamay ay nakabalot sa mga kamao. Kinurot ni Fane ang kanyang mga labi sa isang malamig. Ngumiti nang makita niya kung paano sinimulan ng ibang partido ang pag-atake. Bold siya. Mga kamay sa mga kamao at sinuntok din sa kalaban. Na may isang bahagyang mapurol. Bang, si Elder Gordon ay lumipad palabas. Lumipad siya ng ilang metro ang layo bago humakbang sa lupa at nagpapatatag ng kanyang katawan. "Hindi ka maaaring kumuha ng tulad ng isang maliit na halaga ng aking puwersa. Gaano ka katapang kumilos sa harap ko? Panipi." Sinulyapan ni Fane ang kalaban sa disdain. Siya ay may isang hari na aura at pag-aalipusta sa mundo habang siya ay nagsalita. Nabigla si Elder Gordon. "Fanes." Ang suntok ay tila simple ngunit ang kapangyarihan sa loob nito ay nakakatakot na itinapon ito sa kanya. Sa hangin habang si Fane ay nakatayo pa rin doon. Ang sinabi din ni Fane. Naging dahilan upang matakot siya. Kabanata 762. Elder Gordon, stop. Tumanggi ka bang makinig sa akin? Napansin din ni James. Ang nakatatandang si Gordon ay tiyak na hindi kalaban ni Fane. Gayunpaman, mayroon siya. Gumawa na ng isang paglipat. Matapos ang kanyang pagkabigo, maaari lamang siyang tumayo doon at sumulyap sa Fane. Pagkatapos ng lahat, baka mamatay siya ng labis kung sumugod siya at nakipaglaban sa Fane. Kung huminto siya ngayon, mawawalan siya ng mukha. Elder Gordon. Malamig na bumagsak matapos niyang marinig ang sinabi ni James.
Bata, makakasama ko. Ito ngayon dahil tinanong ako ng Panginoon ko. Gayunpaman, ito ang pamilyang Drake. Mansion, kung maglakas loob kang kumilos ng labis, hindi na ako magpipigil. Elder. Umatras si Gordon matapos niyang sabihin iyon. Ang mga sulok ng bibig ni Timoteo. Ilang beses nang twitched. Sa wakas napansin niya na kung si Elder Gordon ay kumilos ng nag-iisa. Tiyak na hindi siya kalaban ni Fane. Bukod doon, si Elder Gordon ay isang taong mahilig protektahan ang kanyang dignidad. Iniwan niya ang mga salitang ito kaya siya maaaring lumabas ng may karangalan. Sige, Fane. Paano ito? Isa na kumikilos ng impulsively. Bibigyan kita ng 800 milyon. Paano? Tungkol doon. Sumasang-ayon tayo na bitawan ito. Matapos mag-isip tungkol dito, si James gritted ang kanyang mga ngipin at aktibong sinabi. Sa kanyang opinyon, ang halagang ito ng kabayaran ay higit pa sa sapat. Bukod doon, nalaman niya lang iyon. Pinutok ng anak silang dalawa hindi pa nagtagal. Siya ay bahagyang hindi nasisiyahan kung kailan. Ayaw ni Fane na palayain ito. Gayunpaman, alam niya na hindi siya maaaring masaktan. Fane, kaya maaasahan lamang niya na makakakuha siya ng pera upang maiwasan ang sakuna. Mahal, bakit hindi natin ito hayaan? 800 milyon ay marami na. Si Selena ay bit ang kanyang sexing pulang labi at hinikayat si Fane. Ito ay isang awa bilang Fane pa rin. Sinisilip. Master Drake, papatayin ko na ang iyong anak kung hindi ito para kay Tanya. Ang aking kahilingan ay simple, kailangan niyang lumuhad at humingi ng tawad sa aking asawa. Siya. Kailangan ding sampelan ang kanyang sarili ng 10 beses. Kung hindi, gagawa ako ng aksyon. Fane. Hindi ka ba humihingi ng sobra? Kahit na nagalit si Tanya. Tumingin siya kay Fane. Sa kawalan ng paniniwala, hindi ka dapat pinaputok ng aking kapatid o ang iyong asawa. Pagkatapos ng lahat, walang ginawa ang asawa mo. Kahit na ano, ang aking kapatid ang bata. Master ng pamilyang Drake. Paano dapat ipagpatuloy ng aking kapatid ang kanyang buhay? Kung lumuhad siya at humingi ng tawad sa iyong asawa, tinanong mo pa siya na sampelan ang kanyang sarili sa mukha. Fane, mangyaring isaalang-alang ito. 800 milyon ay talagang marami, bakit hindi mo na ulit iniisip? Even bit ang kanyang sexing pula. Labi. Hindi niya inaasahan na gawin ni Fane ang bagay na ito tulad ng isang malaking paghihirap. Ito ay medyo hindi katulad ng Fane na alam niya. Gayunpaman, sumigaw si Fane at sinabi, haha, walang dapat isaalang-alang. Hindi mahalaga kung batang master. Pinutok ni Timothy ang asawa ko. Gayunpaman, sinubukan niyang samantalahin ang aking asawa pagkatapos maraming inumin. Pumunta siya sa opisina, ikinulong ang pintuan, at sinubukan ng malakas samantalahin ang aking asawa. Kung ang aking asawa ay hindi natagpuan ang pagkakataon na sipa siya at nakatakas, baka siya ay nagdusa. Pagkasabi nito, tumingin si Fane sa Yvonne at tinanong siya, Miss Yvonne, madali mo bang patawarin ang ganito? Isang tao kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon. Kung may nag-aabuso sa iyo at nagbigay ang ilang pera ay tahimik sa iyo, maaari mo bang patawarin ang taong iyon? Panipi. Paano ito posible? Kapatid, ikaw. Talagang tinatrato mo si Sister Selena. Sa wakas natanto ni Tanya na ang galit ni Fane ay hindi lamang tungkol sa pagpapaputok ni Timoteo. Ang asawa niya, ito ay naging ang kanyang kapatid ay talagang nagpunta sa kumpanya lamang. At sinubukan ang panggagahasa sa asawa ni Fane. Kung nangyari ito sa ibang lalaki, maaari nila natakot sa pamilyang Drake o baka napili nila ang pera. Iwasan ang kalamidad. Gayunpaman, kung ito ay isang burat at hardcore na tulad ni Fane, ito ay imposibleng hilingin ang kanyang kapatawaran. Siya, nagsasalita siya na walang kaparerekon. Kabanata 763. Natakot si Timoteo. Maaari lamang siyang magalit ng kanyang ngipin at tumanggi na umamin. Dito nang makita niya ang napakaraming tao na nakatingin sa kanya. Nonsense. Sa oras na ito, kahit na si Selena ay hindi makatayo at tiningnan si Timothy. Haha, bata. Master Timothy, hindi ko inaasahan na ikaw ay isang duwag na ng ahas na hindi umamin. Ang ginawa mo kung sasabihin mo ito, bakit hindi kami magtungo sa kumpanya at tanungin ang mga tao doon? Marami kaming mga empleyado, sa palagay mo ba hindi nila naririnig? Kahit ano, ang mukha ni Timoteo ay agad na naging asul at lila nang marinig niya. Ang sinabi niya, oo, talagang mahirap ipaliwanag kung ano ang nangyari. Dati, orihinal na, maaari niyang sabihin sa mga tao sa kumpanya na ito ay si Selena na nais na akitin siya. Maraming tao ang naniniwala kung ano. Aniya, ngayon na dinala ni Fane ang kanyang asawa sa kanyang bahay, walang gagawin.
Naniniwala sa kanya kung ginamit niya ang dahilan na ito. Iyon ay magiging labis. Nakakahirap. Ikaw brat. Sa wakas natanto ni James kung ano ang isang bastos na bagay sa kanya. Nagawa na ng anak na lalaki. Humakbang siya at sinampal si Timoteo sa buong lakas. Nabigo talaga ako sa iyo. Akala ko ay pinaputok mo lang ang dalawa nang. Sila, hindi ko inaasahan na maabot mo si Miss Selena. Hindi nakakagulat na si Fane ay ganoon. Galit, Elder Gordon, na orihinal na naramdaman na si Fane ay lumipas. Sa wakas natanto na siya ay halos manipulahin ni Timoteo. Kung siya ay nasa ang posisyon na ito at ang kanyang babae ay halos ginahasa ng ibang tao, gagawin niya. Pinatay ang taong iyon ng maaga. Tulad ng para sa aksyon ni Fane na tanungin si Timoteo. Lumuhad at humingi ng tawad habang sinasampal ang kanyang sarili ng 10 beses ay talagang napakabait ng Fane. Ginawa niya ito dahil sa kanyang kasaysayan sa pamilyang Drake. At binibigyan niya ng mukha si Tanya. Si Timoteo, na sinampal sa pisngi, ay tinakpan ang kanyang mukha sa galit. Ama, ikaw, talagang tinamaan mo ako dahil dito. Inaamin ko na ako ay impulsive sa oras na iyon. Marami akong inumin at Selena. Mukha talagang maganda. Nagkaroon pa siya ng isang maikling palda. Hindi ba ito normal? Bukod, hindi ako matagumpay sa aking pagtatangka. Haha, hindi matagumpay. Kung ikaw magtagumpay, wala sa iyo dito ang maaaring iwanang buhay ang gitnang lalawigan. Fane. Singit matapos niyang marinig ito, at lumakad ng hakbang patungo kay Timoteo. Kanya. Ang mga mata ay napuno ng isang nakamamatay na aura. Ang aura ay ang parehong ipinadala. Pinahihintulutan ng gulugad ng lahat sa larangan ng digmaan. Nararamdaman mo pa ba na ikaw? Wala bang mali? Binigyan kita ng isang pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Fane. Lumapit sa hakbang-hakbang at ang kanyang tinig ay napakababa. Nakakatakot siya at ang hindi nakikita na aura sa paligid niya na nagparamdam sa mga tao. Ikaw brat, bakit? Hindi ka ba nakaluhod at humihingi ng tawad? Magmadali at gawin kung ano ang Fane. Sinabi. Lumuhad at humingi ng tawad kay Miss Selena. Magmadali at sumampal ang iyong sarili. Sobrang takot ni James. Ang iba pang mga Panginoon sa Drake. Tumayo roon ang pamilya at lahat ay natakot din. Alam nila na si Fane ay malapit ng kumilos. Pagkatapos ng lahat, nagkamali si Timoteo sa oras na ito at lahat sila ay nahihiya upang gumawa ng mga galaw. Hindi ako hihingi ng tawad. Ako ang bata. Master ng pamilyang Drake, bakit ako dapat humingi ng tawad sa kanila? Timoteo. Gritted ang kanyang ngipin at tumingin kay Fane. Hindi siya naniniwala na si Fane ay maglakas loob. Gumawa ng aksyon. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Drake ay ang pinakamalaking kilalang kapangyarihan dito. Lalawigan. Diretso na tumalon si Fane at sinipa si Timoteo sa kanyang crotch. Lumipad palabas si Timoteo. Ang susunod na segundo, tinamaan ni Timothy ang lupa. Malayo at nanghihina. Kabanata 764. Ang pantalon ni Timoteo ay tumulo ng scarlet na sariwang dugo. Ito ay isang nakakatakot na paningin. Ang mga sulok ng bibig ni James ay umikot. Ang kanyang mga tampok ay baluktot sa A. Grimace, ngunit hindi niya hinayaan ang isang solong salita na slip mula sa kanya. Ang buong lugar ay ganap na tahimik, kaya tahimik na maaari mong marinig ang isang pagbagsak ng pin. Ito ang batang master ng pamilyang Drake, at gayon pa man si Fane ay naglabas laban sa kanya. Lahat ng pareho. Ngayon lang siya nakahiga doon, at walang nakakaalam kung buhay pa siya. Ang master. Mukha ng mukha ay humakbang pasulong, nakasimangot. Hindi niya alam kung ano upang sabihin. Alam niya na ang puso ni James ay napuno ng sobrang sakit. Halika. Ipasa ang lahat ng gusto mo, kung nais mong maghayganti sa kanya. Ngunit natatakot ako na ikaw hindi magagawang magdala ng mga kahihinatnan sa sandaling gumawa ka ng unang paglipat. Fane. Sinabi, expression stony. Bagaman ang mga insides ni James ay pinilipit sa paghihirap. Pinilit niya ang kanyang sarili na ngumiti. Ito ay tama, Fane, hanggat pinabayaan mo ang ilan. Steam. Sabihin mo lang ang salita kung kailangan mo ng higit pang kabayaran. Nagbigay si Fane ng A. One smile. Hindi na kailangan. Gamulong siya at umalis, dinala si Selena. Huwag kang mag-alala. Ang iyong anak na lalaki ay hindi patay. Ngunit hindi ko masabi kung tiyak kung siya ay paggawa ng anumang mga tagapagmana sa hinaharap. Sumulyap si Selena sa likuran ng kanyang balikat. Natatakot na ang mga mandirigma at ang mga bodyguard na pinagtatrabahuhan ng pamilyang Drake. Ay magmadali. Naglabas lang siya ng isang buntong hininga sa sandaling nakarating sila. Ang kotse at nagtulak. Sigurado ka bang si Timoteo ay hindi ibibigay ng walang pasubali?
Mula sa sipa mo, mahal. Si James ay mayroon lamang sa kanya bilang nag-iisang anak na lalaki, pagkatapos ng lahat. Hindi ba niya susubukan na maghiganti sa hinaharap? Alam kong na-event ang iyong galit, ngunit natatakot pa rin ako. Sumimangot si Selena, ang kanyang expression morphing sana ng pag-aalala. Sinulyapan siya ni Fane at pinamamahalaan ang isang walang humpay ng ngiti. Huwag mag-alala, si James ay sapat na matalino. Hindi siya magiging sanhi ng problema para sa akin kahit na ang kanyang anak. Hindi na makagawa ng mga tagapagmana para sa kanilang pamilya. Mabait na ako sa kanya sa pamamagitan ng pag-iwas sa buhay ng kanyang anak. Walang taong may karapatang hawakan ang aking babae. Nagdusa ka ng labis para sa akin at sa kapakanan ng aming anak na babae. Binayaran mo ang presyo. Sa loob ng maraming taon. Hindi kita hahayaan na dumaan pa sa kahihiyan. Panipi. Pinuno ng init si Selena habang narinig niya na nagsasalita siya ng masidhing salita. Hinabol niya. Ang labi niya bago siya nagsalita, sige na. Hindi ko lang inaasahan na ikaw ay walang takot kahit sa pamilyang Drake. Malayo ito sa aking inaasahan. Hindi alam ni Fane kung tatawa o umiyak pagkatapos niyang marinig. Iyon, mahal, mahipo ka ba o matakot kung ang lahat ng siyam sa mga Diyos ng ang digmaan ay dumating sa iyong kaarawan ng kaarawan. Si Selena ay hindi nagsalita ng hindi. Narinig niya iyon. Pagkatapos ay igulong niya ang kanyang mga mata. Ano ang sinasabi mo? Ito ay isang labis na karangalan kahit na sila na ay dumating lamang. Paano ang lahat ng siyam sa mga Diyos ng digmaan? Halika, bukod, abala sila, at bawat segundo nila ay napakahalaga. Paano sila magkakaroon ng oras upang matitira para sa akin? Dito, Selena. Tila nag-iisip ng isang bagay, pagkatapos ay sinabi niya na nagbibiro, hey. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang Panginoon ng siyam na Diyos ng digmaan. Ang bawat isa sa mga Diyos ng digmaan ay malakas sa kanilang sariling paraan, at napakalakas nila. Kung mayroon pa silang isang master, hindi rin siya magiging tao. Nagbigay si Fane ng isang mausisa na ekspresyon. Ginawa. Sinabi lang sa kanya ng kanyang asawa na hindi siya karapatang pantao sa kanyang mukha. Ibinigay niya malubhang ngiti at tinanong, ano siya noon, kung hindi tao? Isang Diyos, Selena. Nagsalita sa isang tono ng bagay na bagay, anong uri ng isang tao ang magiging master ng siyam na mga Diyos ng digmaan kung hindi isang Diyos? Ngunit syempre, walang ganyan. Ang hinaharap, huwag lamang magbiro na ikaw ang Panginoon ng mga Diyos ng digmaan. Ito ay maging mahirap kung may magsulat ng isang ulat tungkol dito at ikalat ang balita tungkol sa iyo. Dito, iginuhit ni Selena ang isang daliri sa kanyang lalamunan. Ikaw ang pagsulat sa iyong sarili ng isang parusang kamatayan kung galit ka sa mga Diyos ng digmaan, aniya. Hindi ito makakakuha ng mas mahusay dahil lamang sa mabuting kaibigan ka kay Lana. Isang biro, tulad nito ay masyadong nakakatakot. Inilagay ni Fane ang kanyang kamay sa kanyang hita nang marinig niya. Iyon, kumikislap ng isang maliit na ngiti. Sige, makikinig ako sa iyo, mahal. Hindi ako mag-aangkin na sila na ang aking mga alagad, okay. Ngunit umaasa pa rin ako na maaari silang dumating over at ipagdiwang sa araw ng iyong kaarawan. Umaasa ka. Kabanata 765. Hindi alam ni Selena kung tatawa o umiyak. Ano ang gamit sa pag-asa? Bakit ako may pag-asa kung hindi sila darating? Gusto mo ba talaga? Sila ay darating. Pagkatapos ay dapat kong anyayahan sila. Ngumiti si Fane at nagsalita. Isang tiwala na tono, naniniwala ako na tiyak na mapanatili nila ang aking dignidad. Aking kabutihan. Nagsasalita ka na parang marami kang dignidad upang magsimula. Kasama, pinahit ni Selena ang mga mata sa kanya. Pagkatapos ay napansin niya na ang kanyang kamay ay nasa ang hita niya. Kinuha niya ito, ang mga pisngi ay nag-flush. Magmaneho ng maayos at huwag ilagay ang iyong mga kamay saan man. Seryoso. Hey, mukhang napahiya ka. Panipi. Fane chuckled. Ilalagay ko ito kahit saan kong oras ng pagtulog. Kumusta naman? Iyon. Lumalim ang rosa sa pisngi ni Selena. Hindi ako may istorbo sa iyo. Pervert ka. Ngayon pareho kaming walang trabaho, at nasaktan mo ang pamilyang Drake. Ipinapanalangin ko lang na talagang hindi kami darating para sa amin, tulad ng sinabi mo. Huwag mag-alala. May gagawin lang siya ngayon kung nais niyang kunin. Paghiganti. Hahayaan ba niya tayong umalis na ganyan? Mabilis silang nakarating. Ang villa. Matapos niyang iparada ang kotse, sinabi ni Fane, oh, tama. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano. Pinutok ako ni Timoteo. Oh, oo.
Nakalimutan ko na kung wala ka. Nabanggit ito. Sinabi ni Timothy na nakipag-usap ka laban sa kanya. Ano sa mundo nangyari? Hindi mo ba ginagawa ang iyong trabaho na mabuti para sa pamilyang Drake? Panipi. Agad na nagtanong si Selena habang ang pag-iisip ay sumulpot sa kanyang ulo. Iyon ay, dahil malaki ang hit ko ngayon, nanalo ako ng isang pusta na nagkakahalaga ng 10 bilyong bucks tulad ng. Iyon. Bumaba si Fane mula sa kotse. Kaya huwag kang mag-alala. Kumita ako ng 10 bilyon. Bucks ngayon, aniya, ngumisi. Magiging maayos kami kahit na manatili ka sa bahay at maging isang may bahay. Maaari rin tayong pumunta para sa isang honeymoon kapag libre tayo. Panipi. Malaki na ang aming anak at nag-iisip ka pa rin ng isang honeymoon. Lamang. Maaari kang mag-isip ng isang bagay na ganyan. Tumalo ng puso ni Selena. Kasiyahan. Sinugitan niya ang braso niya kay Fane at naglakad papunta sa villa. Pagpasok. Kaya sabihin mo sa akin, paano mo nanalo ang 10 bilyong bucks? Bilyar. Ha! Sapagkat sinabi ni Fane sa lahat ng bagay na naganap sa umaga kay Selena. Natuto kang maglaro ng mabilis. Hindi mo pa ito nilalaro. Bago, ngunit alam mo lang kung paano maglaro sa sandaling nakarating ka na. At nanalo ka. 10 bilyong bucks. Ang pagkabigla ay nag-rippled sa buong Selena nang matapos siya. Pakikinig sa kwento. Sa ngayon sa tirahan ng pamilyang Drake. Pagkatapos, umalis si Fane, tumakbo si Tanya upang suriin si Timothy, na walang malay. Kinuha niya ang kanyang mga browser at tiningnan ang kanyang ama. Ano ang gagawin natin, tatay? Ano pa ang magagawa natin, ngunit mabilis na dalhin siya sa ospital. Kung sabi ni Fane, hindi siya patay, hindi siya patay. Kailangan nating dalhin siya sa ospital kaagad. Manalangin tayo na magkaroon pa rin si Timoteo. Ngunit ang kanyang hinaharap ay maging mas hindi sigurado kung ito ay isang segundo huli na. Agad na si James. Ipinahayag bago inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin ang kanyang anak sa ospital. Siya. Naglabas ng buntong hininga. Seryoso. Bakit maglakas loob si Timoteo na gumawa ng tulad? Iyon. Talagang naghukay siya ng libingan para sa kanyang sarili. Panipi. Kabanata 766. Master, papayagan ba natin ang slide na ito na ganyan? Ang bata. Master, siya. Ang isa sa mga mandirigma ay humakbang at tinanong si James. Bagaman hindi niya masabi na ang batang master ay hindi karapat-dapat, Fane ay dinala ang kanyang asawa sa tirahan ng pamilyang Drake at binugbog si Young Master Drake sa isang pool. Marami sa mga dumadaan sa labas ang makikita. Lahat. Ito ay isang sanhi ng matinding kahihiyan para sa pamilyang Drake. Sa kabutihang palad, hindi maraming tao ang nakasaksi sa insidente, ngunit ang Drake. Ang reputasyon ng pamilya ay talagang tinapakan. Sa palagay ko ay wala paraan mula rito. Masyadong malakas si Fane. Walang paraan upang dalhin siya sa pamamagitan ng sarili, hindi bababa sa akin. Sa wakas ay nagsalita si Elder Gordon matapos niyang isipin tungkol dito. Sa katotohanan, nais niyang sabihin na ito ay walang silbi kahit na ang lahat. Nagpunta sila para sa Fane ng sabay. Sinubukan niyang i-tone ito kahit na, para sa ang kapakanan ng kanilang dignidad. Malinaw na ang Fane ay may buong kumpiyansa, paghuhusga. Mula sa kung paano siya nagsalita ngayon lang. Tiyak na siya sa kanyang sarili. Kaya ang magagawa lamang natin ay upang kalimutan ang tungkol sa pangyayaring ito. Nagbigay ng walang magawa ng ngiti si James. Mayroon na ako. Maraming beses na sinimulan ni Timoteo si Timoteo, ngunit tumanggi siyang makinig sa akin. Hindi kailanman. Isipin na pinaputok niya sina Fane at Selena, ngunit talagang nang-ahas siyang hawakan ang huli. Kung ikaw ay, hindi mo ba iisipin ang pagpatay sa kanya? Nagkaroon si Fane. Isinasaalang-alang ang ugnayan sa pagitan namin mula pa, at ang kanyang pagkakaibigan. Kasama si Tanya, iyon ang dahilan kung bakit walang magawa ang mga mandirigma kundi si Bob ang kanilang mga ulo. Sa pagsunod ng marinig nila siyang nagsabi na, pinapanatili ang tahimik hanggat maaari. Tatay, nawawala kami ng isang manager ng pagkuha sa South Hill Real Estate ngayon. Ang Miss Taylor ay huminto sa kanyang trabaho. Ano ang gagawin natin? Dagdag pa ni Tanya. Naisip ito, bukod, natatakot ako na majay gising ito para sa amin kung ang Taylor. Ang pamilya ay patuloy na namamahala sa proyektong iyon. Tumango si James. Tama ka. Kung ang balita kung paano pinalo ni Fane ang iyong kapatid ay lumabas, at paano kami hindi gumanti, ang pamilyang Drake ay tiyak na magiging isang pagtawa. Stop! Dapat tayong gumalaw ng ilang problema para sa kanya, pagkatapos ng lahat. Kumusta naman? Ito.
Pinangangasiwaan mo ang South Hill Real Estate at gawin si Sonia na kumuha ng posisyon ng manager ng pagkuha. Ipinagdarasal ko na hindi niya ako pababayaan. Tanya. Tumango ang ulo. Kukunin ko si Sonia upang wakasan ang kontrata sa Taylor. Pamilya. At hindi rin namin mababayaran ang paglabag sa kontrata. Hayaan. Gawin mo lang iyon bilang aming paghihiganti. Hindi ito nakakahiya sa atin kung salita. Ito ay lalabas pagkatapos. Ang pakikinig sa mga salitang iyon ay nahuhulog mula sa kanyang bibig ay parang A. Biro. Ang pamilyang Drake ay ang pinakamalakas, pinakamayamang pamilya sa buong gitna. Lalawigan. Ito ay lubos na nakakahiya na ang kanyang kuya ay naging pinalo at binugbog sa estado na iyon. Ang ganitong uri ng paghihiganti ay tunay na isang biro. Ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Ipaparating nito ang tindig ng pamilyang Drake. Patungo sa bagay na ito. Maingat na itinuturing ni Elder Gordon ang lahat bago siya gumawa ng mungkahi. Master, bakit hindi natin sasabihin sa lahat na ang bata? Ang mga pinsala sa Master ay hindi masyadong seryoso kahit na sila ay talagang seryoso o kung siya nagiging impotent. Sa ganitong paraan, matutunaw lamang natin ang ating pakikipagtulungan. Ang pamilyang Taylor dahil hindi siya masyadong nasugatan. Hindi yun magiging nakakahiya kung ilalagay natin ito. Inisip ni James na may katuturan ito. Tama ka. Pupunta kami sa ospital ng ilang sandali at mag-check up sa aking anak na lalaki. Ang kanyang kalagayan ay dapat na itago ng isang lihim. Kukunin namin ang mga doktor upang mag-diagnose na siya ay may banayad na pinsala mula sa isang fistfight. Walang seryoso. Pagkatapos, bumalik sina Fane at Selena, mabilis silang naligo at bumaba. Nakaupo ng magkasama sa mesa para sa hapunan. Selena, si Fane ay pinaputok ng Timoteo. Ngumiti si Fiona. Ngunit hindi mahalaga. Hey! Nanalo si Faye ng 10 bilyon. Mga box mula sa mga bilyar, aniya. 10 buong bilyon-bilyon. Nawalan siya ng trabaho, ngunit ito. Mahusay na mayroon siyang 10 bilyon sa kanyang pangalan ngayon. Hindi namin kailangang mag-alala. Ang pagkakaroon ng walang pera sa hinaharap. Ang perang ito ay hindi kabilang sa buong pamilyang Taylor. Ito ay sa amin. Panipi. Kabanata 767. Nagbigay ng mapait na ngiti si Selena. Ma, sinabi na sa akin ni Fane ang tungkol dito, aniya. Sa totoo lang, pinaputok din ako. Hindi tumigil ako. Ayaw kong gawin ito. Ano? Ang ngiti sa mukha ni Fiona ay agad na nagyelo. Si Fane ay na-fired para sa paglash laban sa batang Master Drake, at siya ay lashed out. Dahil sa 10 bilyong box sa unang lugar, aniya, stupefied. Ito ay ganap na naiintindihan, ngunit bakit ka huminto? Ito ay isang ganap. Iba't ibang bagay. Sinaksak ni Selena ang kanyang tingin sa pagitan ni Fane at Fiona. Ito ay wala. Ayaw ko lang na magpatuloy sa paggawa ng trabahong iyon, nagsinungaling siya. Natatakot na ang kanyang ina ay mag-fret para sa kanya. Ito ay walang saysay sa akin. Higit pa. Mahalaga, ang aking mga subordinate ay hindi nakikipagtulungan sa akin, at nakikipag-usap pa sila tungkol sa akin sa likod ng aking likuran. Wala ka sa iyong isip, Selena. Hindi si Fane. Magkaroon ng trabaho ngayon, at hindi rin sa iyo. Dagdag pa, ang iyong sweldo ay napakataas. Andrew. Umiling-iling at humigop ng alak. Ngunit hindi mahalaga ngayon. Ikaw ay tumigil na, kaya ngayon ay kailangan lang nating maging matalino sa pera na mayroon tayo. Ito. Dapat sapat na. Tama ka, tatay. Si Ben ay pumapasok. Ngumisi. Kami. Kailangan lamang ng sapat na pera upang mabuhay. Hindi tayo maaaring maging katulad ni Ma, na may mga mata lamang. Para sa pera, dapat tayong palaging nasiyahan sa kung ano man ang mayroon tayo. Ano? Sinasabi mo ba, ikaw brat? Kung ano ang mabubuong tao na isusuko ang kanilang mga pagkakataon. Pagkuha ng mas maraming pera. Bakit hindi natin nais ang higit pa, alam na kaya natin? Meron pa. Sinulyapan ni Fiona ang kanyang anak. Bukod, 10 bilyon ay hindi rin marami. Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano mo ito ginugol. Narinig ko na ang isang alahas sa gitnang lalawigan. Kamakailan lamang ay gumawa ng isang napakamamahaling kwintas. Ito ay ganap na inilatag. Mga diamante, at mas mahalaga, ito ay isa sa uri nito sa buong mundo. Mayroon ding malaking ruby bilang pangunahing hiyas nito. Ito ay ganap na napakarilag. Ito ay tinatawag na Heart of the Abyss, o tulad nito. Talaga, ito ay isang kwintas lang bagaman. Walang paraan na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Panipi. Ngumiti si Ben at walang sinabi. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak at kumuha ng isang humigop mula rito.
Ang lasa ng pulang alak na ito ay napakaganda, at nagkakahalaga ng higit sa 20,000 mga box. Ito ay isang luho sa akin na. Napakaliit mo. Sinabi nila na ang kwintas na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 900 milyong mga box halos. Hanggang sa 1 bilyon. Ipinagpatuloy ni Fiona, isa lamang ang uri nito sa mundo. Ngunit mas mahalaga, ang kwintas na ito ay ang tunay na kayamanan ng alahas. Sila. Walang hangarin na ibenta ito. Inilalagay lang nila ito. Exhibition sa isang kritikal na sandali. Paf! Benspot ang ilan sa kanyang alak. Ano ang F***sake? Masyadong mahal ang paraan. Ano ang sinasabi mo? Nang kurso, mahal ang kwintas. Pinahit ni Fiona ang mga mata sa kanya. Kung ako lang, may kakayahang ganyan. Nagulat din si Faye nang marinig niya. Iyon humigop siya ng alak. Ang nasabing isang mamahaling kwintas ay tiyak. Maganda si Selena. Ruby, naaalala ko na gusto mo ng pula. Nag-flash si Selena. Isang mapait na ngiti. Ano ang gamit na gusto nito? Walang paraan na may masusuot ako. Ganyan. Bukod dito, hindi nila ito ibebenta kahit na nais nating bilhin ito. Panipi. Kabanata 768. Maaari lamang pamahalaan ni Faye ang isang ngiti. Ina, saan nakalagay ang kwintas na ito? Tanong niya kay Fiona. Bakit hindi ko narinig ito? Nasa ikalawang palapag ito. Thompson Mall ang pinakamalaking alahas doon. Ang mga hiyas na ibinebenta nila doon. Seryosong mahal, sagot niya. Ang isang regular na tao ay magiging din. Nahihiya na maglakad doon. Ang anumang item sa kanila ay madaling nagkakahalaga sa A. Daang-daang libo. Tumigil dito si Fiona bago magpatuloy, ganito ko nangyari. Makibalita sa kanilang banner ng ad habang ako ay dumadaan. Iyon ay kung paano ko nalaman. Nag-import sila ng hiyas mula sa Jean City, at naghahanda silang ipakita ito. Sa ilang araw, na-advertise din ito sa telebisyon. Walang regular na tao. Mapapangarapin na magsuot nito. Nagbigay si Andrew ng isang walang malasakit na ngiti. Ang mga pinakasikat na bagay ay ang pinakamahal sa mundong ito. Nang kurso, ang kwintas ay magiging napakamahal, kung ito lamang ang isa sa mga ito. Mabait ito ay normal para sa ito ay nagkakahalaga ng higit sa 900 milyon. Mas mahalaga. Wala pang nagsusuot ng kwintas na iyon dati. Ginamit ito para sa mga eksibisyon. Nais nilang maghanap ng isang tao upang makatulong na mag-shoot ng isang ad, ngunit ito. Tila tulad ng walang mga kilalang tao na angkop na magsuot nito. Ang kanilang boss ay isang napakatusong tao. Sabi ni Fiona, nakangiti. Nagpunta si Faye at ang iba pa. Sa itaas na palapag pagkatapos nilang matapos ang kanilang pagkain. Oh, makatulog na ako sa wakas bukas. Ngayon na hindi na ako kailangang magtrabaho. Ngumiti si Selena ng mapait at huminga ng hininga. Ngunit medyo nag-aalala pa rin ako, mahal. Paano kung ang pamilyang Drake ay hindi? Patawarin mo kami at lumapit sa amin na naghahanap ng problema. Pinaghihinalaan ko talaga ang sipa na iyon. Sa iyo ay nagbigay ng batang Master Drake impotent. Naisip ni Fane. Ito sandali, malamang na kailangan niyang putulin ang kanyang D***sake, Anya. Walang paraan tungkol dito. Sino ang nagsabi na maaari niyang mapangapi ang aking asawa? Walang sino man. Bulis ang asawa ko ng ganyan. Matapos niyang sabihin iyon, sumulyap siya kay Selena. Ang masamang pagngiti ay kumalat sa kanyang labi. Mahal, bakit hindi namin maibabalik ang lahat? Ngayong gabi, dahil wala kang trabaho bukas. Agad na ang mukha ni Selena. Redent nang marinig niya ito. Oh, tahimik. Ikaw ay isang baluktot. Hey! Hindi ito makakatulong. Napakaganda mo. Nag-chalk si Fane at nakatanim ang kanyang mga labi. Selena's. Para sa nalalabi ng gabi, nadama ng pagod si Selena. Kailan? Nagising siya kinabukasan ng umaga, 10 halagang ito. Salamat sa kabutihan. Hindi ko na kailangang magtrabaho ngayon. Late na ako kung hindi man. Selena's. Ang mga labi ay pumihit sa isang ngiti nang makita niya ang oras. Hinaplos niya ang ulo sa paligid upang malaman na wala na si Fane. Ano sa mundo? Hindi siya nagtatrabaho na rin. Dahil kailan siya nawala? Sa ngayon. Si Fane ay nasa labas na ng pinakamalaking shopping mall sa lungsod. Kinuha niya ang elevator at bumaba sa ikalawang palapag patungo sa exclusive shop ng jeweler. Dumiretso siya sa pasukan. Isang bata, maganda. Tinanggap siya ng saleswoman. Maligayang pagdating, Ginoo. Naghahanap ka ba ng anumang mga hiyas? Sa partikular, tumango si Fane. Narito ako upang bumili ng puso ng Abyss. Anya, nasaan ito? Natigilan ang saleswoman nang siya narinig iyon. Naalala niya ang kanyang mga wits matapos na ang ilang segundo.
Ahem. Ikaw ay tulad ng isang jester, Ginoo, aniya, ngumiti. Ang puso ng kailaliman ay sobrang mahal. Hindi lang may makakaya. Ang mga kwintas na mayroon tayo. Sa pampublikong pagpapakita dito ay nagkakahalaga ng 100 hanggang 200,000 mga box. Kami. Mayroon lamang ang pinakamahusay na mga produkto dito. Bukod, ipinadala namin ang puso ng kailaliman. Dito para sa isang eksibisyon. Hindi ito ipinagbibili. Hindi ba nagkakahalaga ng 900 milyong box? Magbabayad ako ng 2 bilyon. Kumusta naman yan? Naniniwala si Faye na may maaaring maging. Bumili hanggat tama ang presyo. Pagkatapos ng lahat, ang isang kwintas na tulad nito ay pa rin. Isang produkto. Kabanata 769. Hey! Nagbibiro ka ba, Ginoo? 900 milyong box ito, at tataas mo ito. Nagkakahalaga ng 2 bilyon. Ang magandang saleswoman ay kilati sa mga salita ni Faye. Ang isa pang saleswoman ay lumakad pagkatapos niyang marinig iyon. Lumabas ka at kumuha ng isang. Mas malapit na tingnan ang ad sa labas ng aming tindahan, Ginoo. Ay 900 milyong nakasulat. Doon. Kung ang kailaliman ay nagkakahalaga lamang ng 900 milyon, dapat ibenta lamang ang lahat. Lahat ng kanilang mga pag-aari upang bilhin muna ito. Magsasagawa sila ng malalaking box pagkatapos makuha nila ito. Panipi. Hindi ito 900 milyon. Nakasimangot, lumakad si Faye, ang dalawa. Ang saleswoman ay buntot sa kanya. Tiningnan niya ang tag ng presyo, pag-scan. Ang kadena ng 0 kanan pagkatapos ng digit siyam. Tahimik niyang binibilang ang mga 0 ng 2 beses. At biglang inagaw siya ng pagkabigla. 9 bilyon. Parang ina. Inlo na mali at hindi nakuha ang isang 0 doon. Bakit hindi ka tumingin? Ang aming iba pang paninda, Ginoo. Malinaw na makakaya mo ito, at nagdadala kami. Maraming mga katanji tanging kwintas dito. Ang puso ng kailaliman ay tiyak na hindi. Para sa pagbebenta. At hindi nagkakahalaga ng 900 milyong box lamang 9 bilyon. Ang unang saleswoman na bumati kay Faye ay nagbigay ng isang ngiti. Kahit na Faye ay nakasuot ng regular na damit, nabanggit niya na siya ay nang ahas na magbayad ng 2 bilyon. Box. Marahil siya ay isang mayamang tao na nagnanais na mapanatili ang isang mababang profile. Gayunpaman, ang kanyang biyenan ay hindi nakuha ng isang 0 sa kanyang mga kalkulasyon, na sanhi. Siya upang tumakbo sa kerfuffle na ito. Naniniwala siya na susuko na siya. Ang kwintas ay matagal na kung alam niya na nagkakahalaga ng 9 bilyong box. Doon. Ay masyadong malaki sa isang puwang sa pagitan ng 900 milyon at 9 bilyon, ang solong digit na iyon. Ginawa ang lahat ng pagkakaiba. Walang gagastos ng maraming pera upang bumili ng ganyan. Isang mamahaling kwintas. Iyon ang dahilan kung bakit tiyak na susuko si Faye sa puso ng kailaliman kung sinabi niya iyon. Ito ay paraan masyadong mahal. Kahit na may isang tao. Mula sa isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago pagbili nito. Oh my! Ha! Ano ang isang coincidence, Faye? Anong ginagawa mo? Pagbili ng alahas para sa iyong asawa. Isang singsing na brilyante, marahil. Sa sandaling ito. Isang binata ang lumakad, isang magandang dalaga sa paghatak. Marami. Ang mga bodyguard ay sumakay sa likuran nila. Agad na sumabog si Faye ng isang nagyelo nang ngiti nang makilala niya ang panghihimasok. Ito ay si Kelly, ang batang master ng ginto. Pamilya, at Cecilia Taylor. Bumibili ako ng kwintas. Anong singsing ng brilyante? Ako na. Dalhin ang aking asawa upang kunin ito mismo kapag pareho kaming libre. Faye. Sumagot, isang walang humpay na ngiti na nag-twist sa kanyang mga labi. Ha! Dalhin ang iyong oras, Kelly. Gufod bago lumingon sa isa pang saleswoman. Ilabas ang lahat ng mamahaling singsing ng brilyante dito, pati na rin ang mga pulseres at hikaw at mga kwintas at hindi. Gusto ko ng buong set. Salamat, mahal. Ang ngiti. Sa mukha ni Cecilia. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang baba, ang pagmamalaki ay nakapatong. Ang ekspresyon niya, napakaganda mo sa akin, mahal. Hindi tulad ng ibang tao na walang pera at napahiya din upang dalhin ang kanyang asawa upang pumili. Out isang singsing. Marahil ay natatakot siya na pipiliin niya ang isang mamahaling, at siya hindi magagawang dalhin ang kanyang sarili na gumastos ng pera. Ito ay magiging nakakahiya. Para sa kanya. Talaga. Hey! Pagkatapos ay nais kong makita kung magkano ang asawa mo. Handang magbayad para sa iyo, eksakto. Isusuot mo ang mga ito sa iyong kasal, di ba? Hindi ka ba natatakot na wala ring dumalo sa iyo? Kasal, hayaan ang isang tao upang tumingin dito kapag isinusuot mo ito.
Fane chuckled. Matapos niyang marinig iyon, casual na nakatayo sa gilid at inaasahan ang alahas. Pipiliin nila. Banibiro mo ako. Ikakasal na ako. At ano ang tungkol sa? Ikaw. Nagtatapon ka lang ng kaarawan para sa iyong asawa. Ikaw ang isa. Sino ang umiiyak noon? Pinaihit ni Cecilia ang kanyang mga mata sa kanya, kinuha ang isang singsing at dumulas ito sa kanyang daliri. Kabanata 770. Gusto ko ito, babe. Maaari ko ba itong makuha? Tanong ni Cecilia. Siyempre. Pupunta ka. Isuot ito sa araw ng aming kasal. Ito ay tungkol sa 50 milyong bucks, at lahat ito ay nagkakahalaga. Ito ay hanggat gusto mo ito. Bilhin lang. Ngumisi si Kelly. Oh, ang kwintas na ito ay ganoon. Maganda. Medyo mahal ito. Halos 100 milyong bucks. Sa lalong madaling panahon sapat. Si Cecilia ay nakalagay ang kanyang mga mata sa isang napakarilag na kwintas. Ito ay mahal, kahit na. Kumpara sa iba pang mga item sa shop. Ha, hindi ito mahal. Ito ay wala. Ang kwintas na ito ay mukhang maganda. Tiyak na ikaw ang pinakamaliwanag na bituin. Ang araw ng kasal habang nakasuot ito. Tumawa si Kelly. Makalipas ang ilang sandali, pumili sila ng kaunting mga piraso ng alahas. Ang panukalang batas ay umabot sa higit sa 300 milyon. Box. Nagbayad sila para sa alahas, pagkatapos ay napansin nila na wala pa rin si Fane. Bumili ng kahit ano. Ngumiti si Cecilia. Ano ang mali? Nahihiya ka ring pumili. Kahit ano. Natatakot ka ba na tatawanan ka namin na sinasabi na ito ay masyadong mura? Hindi ka ba nanalo ng 900 milyong bucks mula sa aking lalaki dito? Dapat mayroon ka. Medyo kaunting pera sa iyo ngayon. Bukod dito, mayroon kang sariling pera. Kaya dapat mayroon kang tungkol sa 2 bilyon sa kabuuan. Ngunit hindi ka maglakas loob na bumili. Ano mang masyadong mahal. Sumama si Kelly sa kanya at sinabing, hey, hindi. Kalimutan, mahal kong Cecilia, na ipinagmamalaki niya ang tungkol sa pagkahagis ng isang kaarawan ng kaarawan. Iyon ay batuhin ang buong lungsod. Kung binibili niya ang lahat ng ito at gumugol ng daan-daang milyon-milyon, hindi siya magkakaroon ng maraming naiwan. Gumastos na siya ng maraming pera. Pagreserba sa hotel, mga bagay na ganyan. Iyon ang dahilan kung bakit binibili lang niya ang lahat ng ito. Alahas bilang isang token lamang. Nagpanggap si Cecilia ng hitsura ng pagsasakatuparan. Oh, iyon. Tama. Halos nakalimutan ko na. Hindi rin niya kayang bayaran ang piging kung hindi siya maingat sa kanyang pera. O hindi niya kayang bayaran ang isang napakalaking pagkain. Siya na. Maging isang tunay na tumatawa na stock pagkatapos. Tumahimik siya rito bago magpatuloy ng walang tigil. Bukod, walang nagbabayad ng maraming pansin sa alahas. Kaya sapat na ito. Bumili lamang ng isang bagay na nagkakahalaga ng 10 o 20,000. Tama iyon. Hayaan mo, Cecilia. Siya ay masyadong napahiya upang pumili ng isang bagay kung tayo. Linger dito. Ha! Mabilis na umalis at lumabas ng kanyang buhok. Hahayaan namin itong mahirap. Ang manugang ay pumili ng ilang mga murang bagay para sa kanyang asawa. Batang Master Ginto. Tumawa. Dumating siya sa harap ni Fane, tumingin sa Fane na may hawak na ulo. Mataas, bago mag-saunter sa labas ng tindahan, kasama si Cecilia. Matapos silang umalis. Napansin lamang ni Fane na ang saleswoman na handa ng ilabas ay ilang mga item para sa kanya ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang hitsura. Kaya't ikaw ang anak na lalaki. Batas. Nagbigay siya ng isang mapait na ngiti. Lahat ng ito ay hanggat ang ibig mong sabihin. Hindi na kailangan. Upang ihambing ang iyong sarili sa mga taong iyon. Nagbigay siya ng isang maliit na ngiti nang marinig. Ito, huwag kang mag-alala. Hindi ko ihahambing ang aking sarili sa basurahan tulad nila. Pagkatapos, lahat, ang isang pamilya tulad ng pamilyang Ginto ay walang karapatang ihambing ang kanilang sarili sa akin. Panipi. Hey, malaki ang pinag-uusapan mo. Ngunit bakit hindi ka talaga pumili ng isang bagay? Ang saleswoman na nagbebenta ng Cecilia ang kanyang alahas ay nagbigay ng isang malamig na ngiti mula sa gilid. Wala silang karapatang ihambing ang kanilang sarili sa iyo. Ito ay parang kahit na mas mayaman ka kaysa sa kanila. Pagkatapos ay bumili ng isang bagay. Gusto kong makita kung ano. Bumili ka. Hindi maabala si Fane sa kanya. Lumingon siya sa una. Saleswoman. Bibilhin ko ang puso ng kailaliman dahil ang aking asawa. Gusto ito hindi bababasa, nagtitiwala ako na magugustuhan niya ito. Bukod, siya lang ang babae. Sino ang sapat na maganda upang magsuot nito? Ang saleswoman ay hindi nagsasalita. Siya. Nagbigay ng isang wry smile. Sir,
Sinabi ng kaibigan mo na mayroon ka lamang 2 bilyong mga box sa iyo. Ang puso ng kailaliman ay 9 bilyon, hindi 900 milyon. Napatunayan mo ang katotohanan iyon para sa iyong sarili ngayon. Mas mahalaga, mayroon tayo. Walang balak na ibenta ito. 9 bilyon. Fainfer Road ang kanyang mga browser. Naisip ko ito ng ilang sandali bago magsalita, paano ito? Magbabayad ako ng 20 bilyon. Naisip ko na nagkakahalaga ng 900 milyon, iyon ang dahilan kung bakit nag-alok ako ng 2 bilyon. Hindi ko naisip na makaligtaan ako ng isang 0 doon. Pagkatapos ay payagan akong magdagdag ng isang 0 sa ang alok ko rin. Bibilhin ko ito mula sa iyo ng 20 bilyon. 20 bilyon. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.